Noong Enero 2018, dumating si Angela Fulgencio, 29 anyos, sa Milan, Italy upang isakatuparan ang kanyang pangarap bilang isang nurse. Siya ay nagmula sa Tarlac sa Pilipinas na matagal nang nangangarap magtrabaho sa ibang bansa para suportahan ang kanyang pamilya. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, siya ang inaasahan ng kanyang pamilya mula nang magkasakit ang kanilang ama at naiwan ang kanilang ina na naghahanap ng iba't ibang trabaho para maitawid ang kanilang pamilya sa araw-araw. Sa kanyang unang mga buwan sa Milan, ramdam ni Angela ang paghihirap ng buhay. Malamig ang klima, banyaga ang wika at napakahaba ng oras ng trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang mag-adjust. Nakahanap siya ng comfort sa kanyang mga kapwa Pilipino na nasa Milan din. Isa sa kanila, si Mia Santos, isa ring nurse at kanyang kasamahan sa apartment. Si Mia ang naging pinakamalapit niyang kaibigan. Habang patuloy na naninibago sa Milan, nagkaroon ng makulay na pagbabago sa buhay ni Angela noong Abril. Isang pasyente sa ospital ang nagpakita ng interes sa kanya. Si Marco De Luca, isang kilalang negosyante sa Milan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nagkaroon sila ng koneksyon na mabilis na lumalim. Nagsimula ang kanilang relasyon sa simpleng mga pagkikita na kalaunan ay nauwi sa pagbibigay ng mga regalo at ilang mga dates sa high-end restaurant. Unti-unting natutunan ni Angela ang isang lifestyle na noon ay tila panaginip lamang. Gayunpaman, ang mabilis na takbo ng kanilang relasyon ay hindi nakaligtas sa puna ng kanyang mga kaibigan, lalo na ni Mia. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong dumalang ang pagkikita ni Angela sa kanyang mga kaibigan. Mas naging abala siya sa kanyang bagong mundo kasama si Marco. Sa puntong ito, tila nakamit na niya ang kanyang pangarap. Ngunit kasabay ng karangyaan ay ang mga munting senyales na nagparamdam ng panganib. Isang gabi, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot kay Angela nang marinig niya si Marco na abala sa isang tila maselang usapan sa telepono. Ang ilan sa mga salitang kanyang narinig ay may kaugnayan sa pera at problema. Bagamat ipinaliwanag ni Marco na wala lang itong dapat ipag-alala, hindi lubos na nawala ang agam-agam ni Angela. Sa panlabas, ang lahat ay tila perpekto. Ngunit sa likod ng maskara ng marangyang buhay na inialok ni Marco, may mga katanungang unti-unting umusbong sa isipan ni Angela. Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing narinig ni Angela ang misteryosong tawag ni Marco. Bagamat sinikap niyang kumbinsihin ang sarili na walang dapat ipag-alala, ang kakaibang pakiramdam ay hindi na nawala. Nag-umpisang mapansin ni Angela ang mga bagay na dati binaliwala niya, ang mga biglaang pag-alis ni Marco, ang mga hindi niya maipaliwanag na transaksyon at ang kanyang pagiging mailap sa ilang aspeto ng kanyang buhay. Pebrero 2019, habang nag-aayos si Angela sa apartment, isang envelope ang napansin niya sa lamesa ni Marco. Sa unang tingin ay mukha itong karaniwang dokumento. Ngunit ang mga nakasulat na pangalan at numero ay tila pamilyar sa kanya. Sa likas na pagkamausisa, napansin niya ang mga salitang konektado sa mga bangko at malalaking halaga ng pera. Sa kabila ng pag-aalinlangan, itinago niya ang nakitang impormasyon at nagdesisyon na huwag na munang magtanong. Samantala, napansin ng mga kasamahan ni Angela sa ospital na tila may nagbago sa kanyang pagkilos. Madalas siyang tulala at wala sa focus, bagay na hindi pangkaraniwan sa kanya. Ang kanyang kaibigan na si Mia ay patuloy na nagtangkang abutin siya, ngunit bihira na ang kanilang komunikasyon. Dumating ang punto na napilitang magtapat si Angela kay Mia sa isang maikling pag-uusap. Bagamat hindi niya isiniwalat ang lahat, nabanggit niya ang kanyang mga hinala tungkol kay Marco.
naging malinaw ang payo ni Mia. Kailangan niyang mag-ingat. Sa kabila ng pagmamahal niya sa lalaki, ang mga senyales ay hindi dapat baliwalain. Sa parehong panahon, mas lalong lumalim ang misteryo sa paligid ni Marco. Isang gabi, dumating siya ng mas maaga sa inaasahan. Mukhang pagod at aburido. Ang kanyang mood ay ibang-iba sa dati niyang pagiging magiliw. Nang tanungin siya ni Angela kung anong problema, tila hindi niya ito pinansin at mabilis na pumasok sa opisina. Nagpatuloy ang ganitong takbo ng mga araw. Si Marco ay lalong naging mailap, habang si Angela ay mas lalong napupuno ng duda. Sa kabila ng mga regalong patuloy na dumarating at ang pagpapakita ng pagiging maalalahanin ni Marco, tuwing may pagkakataon, hindi nito nabura ang mga agam-agam na sumisiksik sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, isang insidente ang tuluyang gumising kay Angela. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa apartment nila. Isang lalaki, pormal ang bihis, ang nagpakilalang abogado at naghahanap kay Marco. Sa pag-uusap ng dalawa, narinig ni Angela ang isang pamilyar na salitang tumutukoy sa mga utang at legal na usapin. Bagamat walang sinasabing direkta sa kanya, ang nangyari ay nagdagdag ng bigat sa kanyang mga hinala. Alam niyang may kailangang malaman, mga sagot na maaaring tuluyang magpabago sa lahat ng pinaniwalaan niya tungkol kay Marco at sa kanilang relasyon. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, sinimula ni Angela ang isang maingat na pag-uusisa sa tunay na pagkatao ni Marco. Ang mga pangyayari sa nakaraang linggo, ang misteryosong tawag, ang bisita, at ang mga kakaibang kilos ni Marco ay nagtulak sa kanya na tuklasin ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Habang si Marco ay nasa trabaho isang araw, nagpasya si Angela na galugarin ang opisina nito. Ang maliit na silid ay maayos na maayos. Halos wala kang mapapansin na kakaiba sa unang tingin. Ngunit sa isang drawer, nakahanap siya ng mga dokumentong tila may kaugnayan sa mga negosyo ni Marco. Nakaipit sa isang envelope ang ilang kontrata at resibo na may mga pamilyar na logo ng mga kilalang kumpanya sa Italy, pati na rin ang mga pangalan na hindi niya kilala. Ang kanyang atensyon ay napunta sa ilang piraso ng papel na tila record ng malaking halaga ng perang pumasok at lumabas mula sa iba't ibang bank account. Ang mga transaksyong ito ay may mga petsang tumutugma sa mga panahong sinasabing may business trip si Marco. Sa parehong drawer, natagpuan din ni Angela ang isang maliit na USB drive. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Ngunit naisip niyang maaaring may mahalaga itong impormasyon. Kinuha niya ito at itinago sa kanyang bag. Puno ng kaba, ngunit determinado na malaman ang katotohanan. Samantala, bumalik si Angela sa kanyang trabaho na tila walang nangyari. Ngunit habang abala siya sa kanyang mga gawain, hindi niya maiwasang isipin ang maaaring laman ng USB drive. Nang sumapit ang gabi at makatulog na si Marco, sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang laptop. Sa drive ay mayroong mga folder na may mga pangalan at petsa. Ang unang folder ay naglalaman ng mga scanned na dokumento, mga kontrata, invoices, at kasunduan na tila may koneksyon sa iba't ibang negosyo. Ngunit ang sunod na folder ang nagpadilim ng kanyang pakiramdam. Ang mga dokumentong nakita niya ay may kaugnayan sa mga illegal na transaksyon, mga pondo na inilipat sa mga accounts sa ibang bansa, pati na rin ang mga tala ng hindi maipaliwanag ng mga bayarin. Meron ding mga listahan ng pangalan ng iba't ibang tao, kasama ang mga code na tila nagtatago ng mga detalye. Habang binabasa ang mga ito, naramdaman ni Angela ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang taong minahal niya ay tila hindi ang Marco na kilala niya.
May mas malalim na lihim ang taong ito at tila kasangkot ito sa isang mas malawak na operasyon na may kinalaman sa pera, negosyo at maaaring mas madilim pa. Ang mga dokumento ay malinaw na nagsasaad ng mga bagay na hindi niya lubos na maunawaan, ngunit sapat ang nakita niya upang patunayan na ang kinatatakutan niya ay totoo. Sa kanyang pagkabigla, naisip niyang humingi ng tulong kay Mia, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang natuklasan nang hindi isinasangkot ang sarili? Sa gitna ng kanyang takot at pagkalito, napagdesisyonan ni Angela na magplano ng sunod niyang hakbang. Sa mga susunod na araw, unti-unti niyang binuo ang kanyang tapang upang kumilos. Hindi niya alam kung sino ang maaari niyang pagkatiwalaan. Ngunit alam niya na kailangang malaman ang buong katotohanan at handa siyang gawin ang lahat upang makawala sa posibleng panganib. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Angela ang epekto ng kanyang natuklasan. Ang dating tila maaliwalas na mundo sa piling ni Marco ay unti-unting nababalot ng kaba at pagdududa. Sa kabila ng kanyang pagtatago ng katotohanan, ramdam niya ang pag-iiba ng kilos ni Marco. Tila may nararamdaman ito. Mas maingat, mas maselan, at tila mas madalas siyang sinusubaybayan. Isang gabi, habang pauwi mula sa ospital, napansin ni Angela na may sumusunod na sasakyan sa kanya. Nung una inakala niyang ito'y simpleng pagkakataon lang, ngunit habang papalapit siya sa kanilang apartment, mas naging malinaw na sinusundan nga siya. Sa labis na kaba, nagdesisyon siyang dumaan sa ibang daan at pumasok sa isang maliit na cafe upang magtago at obserbahan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita niyang huminto ang sasakyan sa tapat ng cafe. Isang lalaki ang bumaba. Mukhang seryoso at pormal ang itsura. Tila may hinahanap ito. Ngunit matapos ang ilang sandali, sumakay muli ito at umalis. Ang insidenteng ito ay nagpatibay sa kutob ni Angela. Hindi na ito simpleng usapan lang. Kinabukasan, muling tumawag si Mia upang kumustahin siya. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Angela na magtapat. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga natagpuan sa USB drive, ang mga dokumentong tila nagpapatunay ng mga iligal na gawain at ang naramdaman niyang pagbabago sa kilos ni Marco. Hindi siya hinusgahan ni Mia, ngunit mariin ang naging payo nito. Kailangang maging maingat si Angela at humanap ng tamang tao na maaaring makatulong sa kanya. Sa kabila ng payo, naramdaman ni Angela ang bigat ng kanyang sitwasyon. Kung siya'y magpapakampante, maaaring malagay sa panganib ang buhay niya, hindi lang naman ang kanyang sarili, kundi pati ang mga mahal niya sa buhay sa Pilipinas. Ngunit kung kikilos siya, sino ang kanyang lalapitan? Ang mga tanong na ito ang patuloy na gumulo sa isipan niya. Hindi nagtagal, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Habang nag-aayos si Angela sa kusina, napansin niyang tila nag-iba ang lugar ng ilan sa kanyang mga gamit. Parang may naghalughog sa kanilang apartment habang siya'y nasa trabaho. Sa kanyang kwarto, may nakita siyang papel na naiwan sa ibabaw ng kanyang kama. Isang simpleng peraso ng papel na may nakasulat sa Italian. Ang mensahe ay maikli ngunit malinaw. Alam namin ang ginagawa mo. Mag-ingat ka. Nanginig si Angela sa takot. Ang pangamba na iniinda niya ay unti-unti nang nagiging katotohanan. Alam niyang hindi na siya ligtas, ngunit alam din niyang hindi siya maaaring tumigil. Kailangang mahanap niya ang paraan upang lumabas sa sitwasyon na ito ng buhay. Sa kabila ng takot, nagdesisyon siyang kumilos. Sa tulong ng USB drive, naghanap siya ng isang mapagkakatiwalaang abogado mula sa Embahada ng Pilipinas sa Milan. Isang linggo ang lumipas bago niya nakilala si Attorney Rafael Gomez, isang Pilipinong abogado na espesyalista sa mga kaso ng OFW. Sa kanilang unang pag-uusap, inilatag ni Angela ang lahat ng kanyang nalalaman at ipinakita ang mga ebidensyang nakuha niya. Habang nakikinig ang abogado, naging malinaw kay Angela
na ang kasong ito ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Sinabi ni Attorney Gomez na ang mga dokumentong ito ay may kaugnayan sa isang malaking sindikato na may koneksyon hindi lamang sa Italy kundi pati sa iba't ibang bahagi ng Europa. Ang kanilang usapan ay nagbigay kay Angela ng maliit na pag-asa, ngunit alam niya na ito'y simula pa lang ng mas malalaking pagsubok. Ang mga araw na sumunod ay naging pinakamahirap sa buhay ni Angela. Sa bawat hakbang nararamdaman niya ang bigat ng panganib na nagkukubli sa dilim. Ang bawat kilos niya ay maingat at ang bawat desisyon ay sinisigurado niyang may tamang layunin. Sa tulong ni Attorney Rafael Gomez, unti-unting nabuo ang plano upang maisiwalat ang katotohanan tungkol kay Marco at sa sindikatong kanyang kinabibilangan. Habang sinusuri nila ang USB drive, napag-alaman nilang ang mga dokumento ay hindi lamang ebidensya ng money laundering, kundi bahagi ng mas malawak na operasyon na konektado sa trafficking ng mga illegal trades at pagkakasangkot sa mga underworld na grupo at black market sa Europa. Nalaman din nila na si Marco ay hindi lamang kasangkot, kundi isa sa mga pangunahing tagapagpatakbo ng operasyon. Sa panig ni Marco, tila naramdaman na rin niya ang distansya ni Angela. Dumadalas ang kanyang pagtatanong tungkol sa mga kilos nito at mas naging kontrolado ang kanyang galaw sa loob ng bahay. Hindi na nakakalabas si Angela nang walang paalam at tila sinusubaybayan ang bawat ginagawa niya. Hindi nagtagal na pagdesisyonan ni Angela na sumunod sa payo ni Attorney Gomez ang makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad sa Italy upang maipasa ang mga ebidensyang hawak niya. Sa isang lihim na operasyon ay sinagawa sa tulong ng Italian police, nagkaroon ng surveillance sa mga galaw ni Marco at ng kanyang grupo. Ang plano ay delikado. Sa araw ng operasyon, si Angela ay ginamit bilang bahagi ng pain. Pinagpanggap siyang walang nalalaman sa mga ginagawa ni Marco at nagpatuloy sa karaniwang mga gawain sa kanilang bahay. Habang nangyayari ito, ang mga otoridad ay nagtipon ng sapat na ebidensya mula sa kanilang pagsubaybay. Dumating ang gabi ng operasyon. Sa kalagitnaan ng isang pag-uusap ni Marco at ng ilan pang miyembro ng grupo sa kanilang apartment, biglang pumasok ang mga otoridad. Sabay-sabay na inaresto ang mga kasangkot. Sa kabila ng pagtatangka ni Marco na itanggi ang kanyang pagkakasangkot, malinaw na ang mga ebidensya laban sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, si Angela ay nanatiling nasa proteksyon ng mga awtoridad. Ang kanyang testimonya kasama ang mga ebidensyang nakuha mula sa USB drive ay naging mahalagang bahagi sa pagsasara ng kaso. Dahil sa kanyang tapang at kooperasyon, maraming biktima ang nailigtas mula sa operasyon ng sindikato at nagkaroon ng malawakang paglilinis sa ilang bahagi ng underground ng network sa Milan. Nang matapos ang lahat, nagdesisyon si Angela na iwan na ang Milan. Bagamat mahirap iwanan ang mga alaala ng kanyang buhay roon, alam niyang ito ang tamang hakbang upang magsimulang muli. Sa tulong ng Embahada ng Pilipinas, nakauwi siya sa Tarlac at muling niyakap ang kanyang pamilya. Ang mga sugat ng kanyang karanasan ay mananatili sa kanyang alaala. Ngunit dala rin niya ang isang mahalagang aral. Ang pagmamahal at tiwala ay kailangang nakabase sa katotohanan, hindi sa maskarang maaaring takpan ng karangyaan at mga pangakong puno ng kasinungalingan. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel. At kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.